Ito ang pinakamalas na batang lalaki sa buong mundo, dahil hindi siya makapagtagumpay. Tinrato ng mga gangster sa kalsada si Baydal na parang pasanggala o asong ligaw. Araw-araw kailangan niyang tumakbo para iligtas ang buhay niya. Si Baydal ay tunay na alagad na pulubi. Naglakad siya papuntang Japan dala ang pangarap na maging piloto. Ngunit hindi inaasahan ni Baydal na ang buhay ay hindi tulad ng panaginip. Sa banyagang lupa, naging punching bag siya ng mga tao para sanayin ang kanilang mga braso. Ngunit sa buhay, hindi dapat maliitin ang sinuman. Hindi alam ng mga siga na nakikipaglaro sila sa kamatayan dahil sa loob ng maruming pulubi na iyon ay ang kalooban ng isang halimaw. Kahit gaano siya tapakan, kailangan niyang itaas ang ulo dahil hindi niya matatanggap na durugan ng kapalaran. Nagpasya siyang isuko ang lahat sa kasalukuyan para muling magsimula. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa bundok para magsanay. Akala ni Baydal na sa bundok makakalaro siya ng mga unggoy at makahinga ng sariwang hangin. Ngunit hindi inaasahan, naamoy niya ang lupa hanggang siya ay nabulunan. Nagsanay siya ng husto hanggang pati mga Diyos at demonyo ay iginalang siya. Pagkatapos bumaba ng bundok, naging bangungot siya ng bawat paaralan ng martial arts. Naging nag-iisang mabangis na hayop na kinatatakutan ng buong Japan. Siya lamang ang nagtayo ng pinakamalupit na sekta ng Kyokushin Karate. Kaya gaano kahirap at kabigat ang paglalakbay ng isang tao mula sa ilalim ng lipunan hanggang maging alamat. Matatalo ba ni Baydal ang kanyang kalaban? Kailangang bumalik sa kabataan ni Baydal. Noon, mahilig siya sa martial arts sa kalsada. Nakita ng isang master na si Bamso ang kanyang talento at nagustuhan siya kaya tinanggap si Baydal bilang alagad. Mula noon, magkasama silang nagsanay sa simpleng dojo sa labas. Hindi lang martial arts ang itinuro ni Master Bamso kay Baydal, kundi pati ang marangal na prinsipyo ng isang mandirigma, ang pangarap ng kalayaan tulad ng ibon na lumilipad sa langit. Ngunit isang araw, sinakop ng hukbong Hapon ang Korea. Kinailangan magpaalam si Master Bamso at sinabi kay Baydal na magsanay ng husto dahil isa siya sa mga taong hinahabol ng mga Hapon para pigilan ang revolusyon. Mabilis lumipas ang panahon na parang kisap mata sa martial arts na itinuro ng Master. Ang batang si Baydal ay naging kampyon sa kanilang lugar. Bigla, isang eroplanong Hapon ang lumipad at naghulog ng mga polyeto. Ito ay flyer para mag-recruit ng mga kabataang may talento na gustong maging piloto ng militar na may pangarap na sakupin ang langit. Nakilala ni Baydal ang isang siga na walang trabaho at ang alam lang ay mang-hold up. Nakita niyang baguhan pa si Baydal at dahil sa inosenteng mukha nito, inisip ng siga na madali lang siyang apihin, ngunit hindi alam ng siga na nakabangga siya ng maling tao. Ka? Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang mga sundalong Hapon para arestuhin si Baydal dahil sa ilegal na pagtawid sa hangganan. Wala nang ibang pagpipilian si Baydal kundi tumakas. Ang krimen ng siga ay hindi rin naiiba sa kay Baydal. Lumabas na ang siga ay isa ring Koreano na ipinatapon at namumuhay sa kalye. Madalas siyang hinahabol ng mga gangster kaya napilitan siyang tumalon sa isang truck para makatakas. Hindi inaasahan, naroon din pala si Baydal. Dahil pareho sila ng sitwasyon, iniwan nila ang kanilang alitan at nagsimulang magkakilala. Sinabi ng siga na ang pangalan niya ay Chun Bei, isa siyang tusong eksperto sa lugar na iyon, kaya laging maraming tao ang humahabol kay Chun Bei. Tumakbo ang truck diretso sa base ng mga Hapon, kaya, sa kabutihang palad,
Nakatakas din si Chunbei mula sa mga gangster, si Beidol naman ay nakarating sa tamang lugar para matutong maging piloto, ngunit, hindi pa rin nakaligtas si Beidol sa kanyang malas. 꿈은 깨졌다. 기로 몰아넣고 있었다. Tumitig ang commander na si Kodo, isang sundalo ang handa ng sumugod ngunit agad lumaban si Beidol. Ngunit agad na nakaharap ng sundalo si Beidol, nasawang-sawa na sa buhay, tumayo si Beidol sa harap ng baril at matapang na sinabi na kahit barilin siya hanggang mamatay, hindi siya susuko. Biglang nagutos si Kodo na huminto. Humanga si Kodo sa tapang at tibay ni Beidol, inanyayahan ni Kodo si Beidol na makipaglaban ng isa laban sa isa. Kung manalo si Beidol, patatawarin ni Kodo si Beidol at ang iba pa. Walang natirang pag-asa. Agad na sumugod si Beidol upang umatake. Dahil dito, sobrang nainis si Kodo sa isang Koreano tulad ni Beidol, hindi na pinansin ni Kodo na patayin si Beidol at agad na umalis. Sa mga sumunod na taon, si Beidol at si Chunbei ang naging dalawang pinuno ng grupo ng mga pulubi sa kalsada, namamalamow sila sa umaga at nanloloko sa gabi, may laro silang makina, nagyayabang si Chunbei na isang laro panalo 10, nagkunwari si Beidol na malaking panalo para mahuli ang kanyang biktima. Maayos ang takbo ng negosyo nang biglang dumating ang ilang gangster para pahirapan sila, dahil hindi pa nagbayad si Beidol ng proteksyon, hindi pinayagan ng mga gangster na magpatuloy si Beidol sa negosyo dito. Nang malaman na Koreano si Chunbei, mas lalo siyang kinasuklaman ng mga gangster. Itinuring nila si Beidol na mas masama pa kaysa hayop, naghihirap ng husto si Beidol. Sa oras na iyon, lumitaw ang isang lalaking walang braso, siya pala si Master Bomsu, na nagturo ng martial arts kay Beidol noong bata pa siya. Matapos habulin ng mga sundalong Hapon, maswerte si Bomsu na hindi namatay, pero naputol ang isang braso. Ngayon nakaharap niya ang mga siga na nang ahas na apihin ang kanyang mga alagad noon, bilang isang master. Hindi niya maiwasang turuan sila ng leksyon, mag-isa silang nilabanan ni Bomsu at natalo silang lahat. Sa pagkikita ng master niya sa ganitong sitwasyon, labis na napahiya at nagdusa si Beidol. Ang nasabi lang ni Beidol ay, pasensya. Pagkatapos, dinala ni Bomsu sina Beidol at Chunbei sa kanyang circle. Ang circle na ito ay lugar kung saan nagtitipon ang mga Koreano na tumakas. Sama-sama silang nagtatrabaho para mabuhay. Dito, muling nakiusap si Beidol sa master niya na turuan siya ng martial arts tulad ng dati. Ngunit hindi pumayag si Bomsu dahil ang martial arts ay parang tibak na may dalawang talam na papatay kay Beidol. Para ipakita ang kanyang pagpupursage, lumuhad si Beidol sa harap ng silid sa master niya mula gabi hanggang umaga. Hindi niya pinansin ang ulan at bagyo sa labas. Naawa si Bomsu kay Beidol. Binigyan niya si Beidol ng isang set ng damit at isang aklat ng martial arts at sinabi na walang makakaligtas sa kanya kundi ang sarili niya. Kinabukasan, nagsisimula ng mamalamow sa kalsada sina Beidol at Chunbei nang mabangga sila ng kotse. Hindi inaasahan, ang bumaba sa kotse ay si Kodo, ang commander na minsang binugbog si Beidol hanggang muntik mamatay sa airbase ilang taon na ang nakalipas. Nang makita ni Kodo si Beidol, agad niya itong minaliit at sinabi,
Ang pagdila ba ng ihi ay para lang mabuhay bilang pulubi. Naalala ang alaala, kaya labis na nahiya si Beidol. Nais ni Beidol na magkaroon ng maraming pera at mataas na posisyon para gantihan si Kado. Nang gabing iyon sa kalye ng pamamalimos sa night market, nakita ni Beidol ang isang magandang babae na inaapi ng ilang kanluranin. Ang mga pulis ay nakatayo lang at hindi pinansin. Dahil sa kawalan ng katarungan, pumasok si Beidol para tumulong. Did you say? Get her coming! Nagulat si Beidol nang mapansin niyang hawak niya ang kamay ng dalaga nang hindi niya namamalayan. Totoo, natigilan siya ng 5 segundo. Umalis si Beidol nang hindi nagsasalita. Pagkatapos nito, masaya si Beidol buong araw. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa siya nagkaroon ng pag-ibig. Ngayon bigla niyang naranasan ang unang paghawak ng kamay. Ang taong may pag-ibig ay parang may bagong mundo. Simula noon, naisip ni Beidol na hindi walang silbi ang kanyang martial arts. Mas lalo siyang nagsanay ng masigla para sa kabutihang loob. Sa mga malalaswang kanluranin, lagi niya silang tatalunan. Kaya pa niyang sirain ang kanilang gamit para iligtas ang mga inosenteng babae. Simula noon naglabas ng wanted notice ang mga kanluranin laban kay Beidol at may gantimpala sa sino mang makakahuli sa kanya. Biglang naging idolo ng kabataan si Beidol. Maraming babae ang handang sumunod sa kanya. Naunawaan din ni Yoko na si Beidol ang nagligtas sa kanya. Palihim siyang umibig kay Beidol. Hindi malilimutan ni Beidol ang paghawak ng kamay na iyon. Nagpa siya si Beidol na tumigil sa pagiging manloloko. Lumipat siya sa pagmamaneho ng silo para kumita at makalapit sa dalaga. Natuklasan ang pagkakakilanlan ni Beidol at agad siyang tumakbo. Ngunit hinarang ng kanluranin ang ulo ni Beidol at binaril siya, kaya nawalan siya ng malay. Pagkagising mula sa pagkahimatay, nakita ni Beidol na dinala siya ni Yoko sa bahay para gamutin ang kanyang sugat. Nagpasalamat siya at sinabi ang nais niyang maging magkaibigan. Sa mga sumunod na araw, madalas silang magkita at laging nagde-date. Unti-unti lumalim ang kanilang damdamin, higit pa sa magkaibigan ngunit kulang pa sa pag-ibig. Ang kanilang kwento ay parang isang magandang kwento ng Encantada. Bigla, isang araw, nakita ni Beidol ang isang suwail na lalaking mahaba ang buhok na pamilyar sa kanya. Nakilala na niya ito dati. Siya pala ay junior ni Kado. Nakita na ni Beidol siya sa airbase noon. Dinala niya si Beidol para makaharap si Kado. Binalaan ni Kado si Beidol na si Kato ay nagsanay ng karate mula pa sa sinapupunan ng ina. Kung magpapatuloy si Beidol sa paggawa ng gulo sa palengke at sa mga kanluranin, hindi siya magdadalawang isip na bugbugin si Beidol hanggang mamatay. Lumabas na matapos ang digmaan, mahusay na sa martial arts si Kado at naging presidente ng Japanese Karate Association. Ayaw ni Kado na makuha ni Beidol ang titulong samurai habang siya ay Koreano. Kasabay nito, lumitaw ang mga gangster na minsang nagpahalik ng sapatos kay Beidol. Nagnanakaw at nanglolog sila sa lahat ng lugar. Dumating sila sa circle ni Master Bumso. Ang circle ay nag-iipon ng pera para magtayo ng paaralan para sa mga ulila. Ngunit gusto itong nakawin ng mga gangster. Hindi ito papayagan ni Bumso. Tumakbo pabalik sa circle sina Beidol at Shunbei, ngunit huli na, hindi matanggap ang galit. Kinabukasan pinangunahan ni Beidol ang kanyang mga kasama na may dalang pamalo para ipaghiganti ang kanilang master. Sa ulan, naglaban ang dalawang panig sa isang laban na buhay o kamatayan. Natapos ang labanan na may napakaraming nasugatan at namatay. Pagkatapos ng laban, naalala ni Beidol ang mga salita ng kanyang master noon. Ang katarungan na walang lakas ay walang saysay. Ang malakas ang siyang katarungan. Alam niyang sa lipunang ito kakaunti ang mabubuti at marami ang masasama. Ang mahina ay walang boses.
Alam ni Beidol na kailangan niyang magbago. Kailangan niyang isantabi ang pag-ibig para magsimula muli ng buhay. Hawak ni Beidol ang aklat na ibinigay ng kanyang master. Buo ang loob niyang hiwalayan ang kanyang minamahal at mag-empake para magsanay. Pinili ni Beidol na pumunta sa matataas na bundok para linisin ang isip. Nagtayo siya ng maliit na kubo at nagsimulang magsanay. Ang unang mga hakbang ay laging mahirap. Kinailangan niyang gupitan ang buhok gamit ang kutsilyo. Kumain siya ng mga ligaw na prutas para mabuhay. Para siyang taong sinapian ng demonyo. Ngunit naalala ni Beidol ang pagkamatay ng kanyang master at mga kapatid. Sa matibay na loob, nalampasan niya ang lahat ng hirap. Nagsanay si Beidol araw at gabi, araw-araw, buwan-buwan. Sa umaga, pinainit niya ang kalamnan sa pagtawid ng 69 na kilometro ng bundok at gubat. Pagkatapos magpainit, umakyat siya sa bundok na yelo para magsanay ng liksi. Sinuntok niya ang mga puno para sa libong-libong suntok na teknik. Pinuputol niya ang mga bato gamit ang kamay na parang putik lang. Binabasag din niya ang mga poste ng kahoy sa kalahati. Gumawa si Beidol ng push-up ng nakabaligtad gamit ang isang daliri. Napakalakas. Nagsanay siya ng husto hanggang ang damit na ibinigay ng master ay napunit na parang espongha. Nagsanay si Beidol kahit anong oras at panahon. Sa wakas, matapos ang maraming araw ng matinding pagsasanay, nakayanan ni Beidol na makabisado ang martial arts. Gumawa siya ng sarili niyang martial arts at nagpa siya na bumaba ng bundok. Naglakad lang si Beidol papunta sa lupa ng Kyoto. Ang unang sekta na hinamon ni Beidol ay kay Pari Nijo. Mukha siyang pulubi. Nakilala ng mga martial artist dito na si Beidol ay ang batang umihi sa kama noon at naiinip sila. Ngunit dahil hayagang hinamon ni Beidol, nagalit si Nijo, agad niyang inilagay si Beidol sa entablado para turuan ng leksyon. Ang unang martial artist ay nagsanay ng 30 taon. Natakot ang iba nang marinig ang kanilang tagumpay. Ngunit nang gumalaw si Beidol, hindi nakatayo ang mga veteranong martial artist. Tama, kung kaya niyang basagin ang poste ng kahoy, hindi nakapagtataka kung mabasag ang buto ng tao. Ang nagsanay ng 30 taon ay kaya pang tumagal ng 3 galaw laban kay Beidol. Ang nagsanay ng 20 taon pababa, kaya niyang talunin sa isang sipa. Natalo ni Beidol ang lahat. Sa huli, hinamon siya ng pari. Nagkunwari siyang ayos lang, pero nanginginig ang kanyang mga paa, at bumagsak pa rin matapos ang laban. Ang sikat na laban ay nagpasikat kay Beidol sa mga pahayagan. Ang mga tagahanga ni Beidol ay gumamit pa ng barkong pandigma para dalhin siya sa kilalang paaralan ng martial arts sa Sapporo. Ngunit ang mga karate fighter dito ay hindi rin mas mahusay. Sunod-sunod na nanalo si Beidol, kaya palaging binabanggit ang kanyang pangalan sa usapan ng tao. Inihahambing nila si Beidol sa isang nag-iisang hayop na kayang talunin ang marami. Narinig ng magandang si Yoko ang pangalan ng kanyang minamahal sa radyo. Tumibok ang kanyang puso sa hindi maipaliwanag na tuwa. Sa panahong iyon, tapat siyang naghintay na bumalik si Beidol. Ngunit ang pinakamasigasig na sumusunod kay Beidol ay hindi si Yoko, kundi si Kado. Ang kaaway na mortal ni Beidol. Hindi mapigilan ni Kado ang selos ng sumikat si Beidol bilang hindi matatalo. Hindi niya inasahan na magiging ganito kalakas si Beidol. Samantala, pumunta si Beidol sa iba't ibang lugar para maghanap ng malakas na kalaban. Hinanap niya ang martial artist na si Mori. Isang galaw lang ang kailangan ni Beidol para malito siya. Nagpatuloy si Beidol sa paghahanap ng pinakamalakas na ninja sect sa rehiyon ng Heimei. Naroon ang mga mensahero. Handa silang i-record ang hamon na ito. Namangha ang mga tao sa paligid sa pinakamalakas na teknik ng paggamit ng kamay para pumatay agad na si nanay ni Beidol. Agad siyang pumunta sa gubat ng kawayan. Gusto niyang hamanin ang isang kilalang paaralan ng Okamoto na nagtuturo ng espada gamit lang ang kanyang mga kamay. Ginamit ni Beidol ang nakakatakot na teknik ng pagpatay agad kaya siya ang nanalo. Hinamon ni Beidol ang susunod na paaralan. Si Hirano ay may napakalakas na judo martial art.
Inihagis ng kanilang mga mandirigma si Beidol sa langit at ibinagsak sa lupa. Itinuring nila si Beidol na parang palaka. Ngunit sinusubok lang ni Beidol ang lakas ng kalaban. Pagkatapos maunawaan ang kaaway, bumangon si Beidol para lumaban. Nagpakawala si Beidol ng malakas na suntok laban sa kalaban. Sa huling laban, pumunta si Beidol sa kuweba para labanan ang Grandmaster ng Heihachi sect. Si Heihachi ay master ng Aikido. Sa simula ng laban, pantay ang dalawa, ngunit unti-unting napunta ang tagumpay kay Beidol. Binasag ni Beidol ang braso ng kalaban at nanalo. Pagkatapos ng maraming araw ng hamon sa lahat gamit ang martial art na kanyang ginawa, natalo ni Beidol ang lahat ng sect sa Japan. Natalo sila ng isang hindi kilalang pangalan. Kaya labis silang napahiya. Kinailangan nilang bawiin ang dangal sa pagtanggal ng lahat ng kanilang mga palatandaan. Itinuring ng media si Beidol na parang mabangis na hayop. Ngayon ang tanging tao na makakalaban kay Beidol ay si Kado. Si Kado ang presidente ng Japanese Karate Association. Dahil sa presyon ng opinyon ng publiko, kinailangan ni Kado na magsalita sa press at sabihing ang martial arts ni Beidol ay parang gasgas ng pusa lang. Si Beidol ay isang murang siga na mahilig magyabang. Hindi pinapansin ni Kado ang pakikipaglaban kay Beidol. Ngunit palihim pa ring nagpadala si Kado ng mga tao para patayin si Beidol matapos ang mahabang panahon ng hamon sa lahat. Sa wakas bumalik si Beidol sa magandang si Yoko. Si Yoko ang babaeng mahal niya at nais niyang protektahan habang buhay. Habang pinapaliguan ni Yoko si Beidol, nagbahagi ang dalawa ng kanilang unang halik matapos ang maraming araw na pagkakahiwalay. Kinabukasan, nang magkita sina Beidol at Yoko sa kanilang mga tagahanga, palihim na lumapit ang tauhan ni Kaito at sinaksak ng tama si Beidol sa tiyan. Ngunit hindi niya inasahan na napakalaki ng swerte ni Beidol. Sa galing ng doktor at tapat na gamutan, nalampasan ni Beidol ang kritikal na yugto at ligtas ang kanyang buhay. Dahil sa pag-aalala, pinanggako ni Yoko kay Beidol na mula ngayon hindi na siya papayagang lumaban muli sa ring. Ayaw niyang masaktan si Beidol dahil kapag siya ay nasaktan ng isang beses, 10 beses ang sakit na mararamdaman ni Yoko. Mula pa sa unang pagkikita, tapat na ang damdamin ni Yoko kaya gusto niyang samahan si Beidol habang buhay hanggang siya ay tumanda. Ibinahagi rin ni Beidol na malupit ang buhay, ngunit hindi siya natatakot. Ang kinatatakutan lang niya ay mawala si Yoko sa kanyang pag-uwi. Natatakot siyang dumating ang araw na hindi na niya makita ang maliwanag ng ngiti ni Yoko. Pagkatapos nito, pinagsama ng dalawa ang kanilang damdamin sa pag-ibig. Kakapangako lang ni Beidol kay Yoko na hindi na siya lalaban. Ngunit kinabukasan, nakatanggap siya ng sulat ng hamon. Ang sulat ay mula sa mahabang buhok na mamamatay tao ni Kado. Dahil nangako siya sa asawa, hindi pinansin ni Beidol ang sulat. Nang makita ni Kado na walang reaksyon si Beidol, agad niyang pinilit si Beidol sa pamamagitan ng pagpapabugbog sa kaibigan niyang si Chunbei. Halos ikamatay ni Chunbei ang pambubugbog, at sinabi niyang ang susunod na tatargetin ni Kado ay si Yoko. Gagawin ni Kado ang lahat para pilitin si Beidol na muling lumaban sa ring. Para protektahan ang kanyang minamahal, kahit sugatan, pumunta pa rin si Beidol sa lugar ng laban kasama ang mamamatay tao. Ito ay isang abandonadong templo. Habang nakikipaglaban si Beidol gamit ang kamay, ang mamamatay tao ay may matalim na katana. Agad siyang sumugod para umatake. Naharang lang ni Beidol ang espada gamit ang kamay. Sa kabutihang palad, dala pa rin ni Beidol ang kasanayang pinaghirapan niya sa bundok noon. Nagpakawala si Beidol ng suntok na agad pumatay sa kalaban. Hindi inaasahan, napakahina ng kalaban. Tinanggap niya ang buong suntok ni Beidol at namatay. Kinabukasan, agad dinala si Beidol sa kampo ng bilangguan. Humiling si Yoko na makita siya, ngunit tumanggi si Beidol. Nahihiya siya dahil sinira niya ang pangako kay Yoko. Labis siyang nagsisi dahil sa kanyang ginawa ay may buhay na nawala. Labis na nagalit si Kado nang makita ang pagkamatay ng mamamatay tao. Gusto niyang personal na makipaglaban ng buhay o kamatayan kay Beidol para ipaghiganti ito. Gusto niyang ibalik ang dangal ng Japanese martial arts. Kaya ayaw niyang mamatay si Beidol sa bilangguan. Pinilit niya ang pulisya na palayain si Beidol dahil nakapatay siya sa sariling depensa. Nang makalaya si Beidol, sinalubong siya ni Chunbei. Umuulan na parang luha ni Yoko. Akala niya babalik si Beidol para hanapin ang kanyang minamahal. Ngunit hindi inaasahan, sumakay siya ng tren papunta sa malayong baryo na tirahan ng mamamatay tao na napatay ni Beidol. Nandoon din ang asawa at anak. Dito, nakaluhod lang si Beidol at humingi ng tawad sa mag-ina. Ngunit hindi matanggap ng asawa ang paghingi ng tawad. Kinamuhian niya ang taong pumatay sa kanyang asawa.
Kinamuhian niya si Baydol dahil iniwan niyang walang ama ang kanyang anak. Hindi sinasadya ni Baydol na sirain ang masayang pamilya. Hindi nakapagpigil ang asawa at may ibinato sa mukha ni Baydol para paalisan siya. Ngunit ngayon handa si Baydol na magtrabaho na parang kabayo para sa mag-ina. Gusto niyang palitan ang mamamatay tao at alagaan ang mag-ina habang buhay. Araw-araw, nananatili si Baydol doon umaasang mapapatawad siya ng mag-ina. Isang araw, inaapi ng mga kaibigan ang bata dahil wala siyang ama. Dumating si Baydol para iligtas at aliwin ang bata, kaya binuksan ng bata ang kanyang puso kay Baydol. Sinabi ng bata na gusto niyang pumunta sa pinakamataas na bundok para makita ang pagsikat ng araw. Agad pumayag si Baydol. Hindi niya inalintana ang hirap ng pagbuhat sa bata patawid sa mataas at malamig na bundok. Sinikap ni Baydol na tuparin ang pangarap ng bata kahit dumudugo pa ang kanyang sugat. Pagkatapos ng maraming hirap, sa wakas nadala ni Baydol ang bata sa tuktok ng movet para makita ang pagsikat ng araw. Mula noon, itinuring ng bata si Baydol bilang pangalawang ama. Biglang lumitaw si Chunbei. Sinabi ni Chunbei na gusto ng grupo ni Kado na pilitin si Baydol na lumaban. Kaya kumalat ang chismis na may relasyon si Baydol sa asawa ng mamamatay tao. Pinilit ng opinyon ng publiko si Baydol na lumaban at hindi na tumakas. Naunawaan ng asawa ng mamamatay tao ang puso ni Baydol. Gusto niyang bumawi sa mag-ina kaya nakalimutan niya ang realidad. Kaya hinikayat niya si Baydol na lumaban para maging pinakamahusay na mandirigma. Mula doon, magiging halimbawa si Baydol para sa kanyang anak na lumaki bilang mabuting tao. Wala nang ibang pagpipilian si Baydol. Kailangan niyang panatilihin ang dangal ng mag-ina at iligtas ang sarili niyang mukha. Kinailangan niyang magpaalam sa kanila at umalis. Lumuha ang bata dahil namimiss niya si Baydol. Naligo si Baydol para bumalik sa arena. Pumasok si Baydol sa ring para hamanin. Akala niya agad siyang lalaban kay Kado. Ngunit hindi inaasahan, nagpadala si Kado ng grupo ng mga mandirigma para atakihin si Baydol. Kahit mag-isa laban sa marami, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Itinuring lang ni Baydol na parang punching bag ang mga ito para painitin ang kanyang mga braso. Pagkatapos masiyahan si Baydol sa laban, lumitaw na si Kado. Mayabang niyang hinamon si Baydol, ngunit matagal nang pinanday ni Baydol ang isip at ugali. Hindi siya nag-abala na sumagot. Sa laban, hinayaan ni Baydol na umatake si Kado nang hindi gumaganti. Gusto pala niyang maramdaman ang lakas ni Kado. Pagkatapos maunawaan ang galaw ng kalaban, nagsimula siyang gumanti ng paulit-ulit, kaya hindi na nakaharang si Kado. Ngunit sa huli, huminto ang kamao ni Baydol. Ayaw niyang patayin si Kado dahil ayaw niyang ulitin ang dating pagkakamali. Dahil dito, labis na humanga si Kado. Tunay na iginalang ni Kado ang lakas at moralidad ni Baydol. Si Baydol na dating batang lansangan na tinawag na umiihi sa kama ay nagbago at naging taong iginagalang ng lahat. Mula noon, namuhay ng masaya si Baydol kasama ang magandang si Yoko. Binago ni Baydol ang kanyang pangalan sa Japanese na Masatsu Oyama. Ang martial art na ginawa ni Baydol ay tinawag na Karate Kyokushin. Naging mandirigmang hindi matatalo si Baydol na walang makakatapat. Kung nakarating ka hanggang dito, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong po iyon para sa aming mga content creator. Maraming salamat po.